Hello! Ngayon ay pagpatuloy na naman natin ang ating pagtalakay sa mga iba't ibang mitigating circumstances na naka-enumerate sa Article 13 ng ating Revised Penal Code. Ngayon ay nasa ikapang-siyam na tayo o sabihin na natin paragraph 9 sa mga enumerations. Ang sinabi ng paragraph 9, that the offender is such illness of the offender as would diminish the exercise of the willpower of the offender without, however, depriving him of his consciousness of his acts. So ito yung kung ang offender ay nagsuffer ng sakit, mayroong diferensya that would diminish his willpower, yung kakayahan niyang kontrolin yung kanyang sarili. Pero kahit na na-diminish yung kanyang kakayahan, dapat hindi pa rin nito mawawala yung kanyang consciousness sa kanyang aksyon. Kumbaga, alam pa rin niya kung anong ginagawa niya, alam pa rin niya kung tama o mali ba yung ginagawa niya. Yun nga lang, dahil sa sakit niya, mayroon siyang na-diminish yung kanyang kakayahan na kontrolin yung kanyang sarili. Kadalasan, sa mga problema ito, sa mga may mga mental illness, di ba? Minsan mayroong mga taong may mental illness na kung saan nagkakaroon sila ng violent episodes, di ba? So, kumbaga, bigla na lang silang nagagalit, nagwawala, na parang hindi nila makontrol yung kanilang sarili. Pero kahit pa man ganun, parang alam pa rin nila kung anong ginagawa nila, pero yun nga lang, hindi nila makokontrol yung kanilang galit. So, kung halimbawang mapatunayan na talagang merong ganitong sakit, itong akusado o itong offender, pagtapos nasampahan siya ng kaso, halimbawa ng physical injuries dahil nakapamanakit siya dahil sa ganitong episode, na nagkaroon siya ng ganitong violent episode na hindi niya kayang kontrolin yung kanyang sarili, maaring magiging mitigating circumstance sa kanya yon. Ibig sabihin, maaring magdudulot yon ng pagbaba ng sentensyang maaring ipapataw sa kanya. Okay? So dahil conscious pa rin siya sa ginagawa niya, may liability pa rin siya. Yun nga lang, maaring magiging mitigating yun. Iba naman yun sa insanity. Doon sa complete insanity, pag napatunayan talaga na nung time na na-commit yung krimen ay wala talaga siya sa matinong pag-iisip, kumbaga wala siya sa kanyang lucid interval, maaring exempting yun. Pag sinabing exempting, walang criminal liability ang isang akusado kung talagang mapatunayan niya na nagsasuffer siya from insanity nung ginawa niya yung krimen. Pero ito kasi iba, kung halimbawang may mental illness ka, pero despite na mental illness, ang na-diminish lang yung kakayahan mo na kontrolin yung sarili, pero conscious ka pa rin, aware ka pa rin kung anong ginagawa mo, magkaroon ka ng criminal liability. Yun nga lang, maaaring magiging mitigating circumstance yun, yung kanyang sakit. Okay? So, ano pa ba? Maroon yung iba yung tinatawag na, kung nakarinig na ba kayo, yung kleptomaniac. Yung hindi niya mapigilan yung kanyang sarili na magnakaw, hindi niya makontrol yung sarili na kumuha ng bagay ng ibang tao. So kung halimbawang mapatunayan, mayroong expert na mag-testify na ginagamot niya siya talaga sa ganito, dahil mayroon siyang hindi niya makontrol yung kanyang sarili na manguha ng mga bagay ng ibang tao, kahit alam naman niya na conscious naman siya na mali yung ginagawa niya, mali yung kinukuha. Yun nga lang, hindi niya makontrol yung kanyang sarili. So, maaring magamit yun. Kung sakaling ma-establish yun sa korte, mayroong mga expert witness na magpapatunay na itong akusado ay nagsasuffer nga ng ganitong klaseng disorder, yung tinatawag na kleptomania, maaring magiging mitigating circumstance naman sa kanya yun. Or kung halimbawa naman sa babae, yung nymphomania. Ewan ko ba kung nakarinig na ba kayo ng ganun, nymphomania. Yun bang excessive desire for sex ng isang babae. Halimbawa, yung isang babaeng may asawa, nag-commit ng adultery. Tapos, talagang ma-establish, mayroong mga eksperto na nagpapatunay, na makapag-testify, na nagpapatunay na itong babae ito na nag-commit ng halimbawa adultery ay nagsuffer from nymphomania.
talagang merong ganun, hindi niya makontrol yung kanyang desire for sex. So, maaring magiging mitigating yun. Pero, kailangan mayroong mga expert talaga na magpapatunay doon. Hindi yung basta-basta i-claim lang kasi kung ganun lang, hindi napakadaling excuse lang ang gumawa ng krimen. Sabihin mo lang na nagsasuffer ako ng ganito, baliw ako nung ginawa ko yun, tapos na. So, kailangan may mga expert witness magpapatunay na talagang well established na ganitong sakit. Pero kung claim lang, hindi yun i-consider na mitigating. So, yan po ang number 9 or paragraph 9 sa Article 13 ng Revised Penal Code, yung mitigating circumstances. Yung illness of the offender as would diminish the exercise of willpower of the offender without, however, depriving him of consciousness of his actions. Okay? So, yun yung number 9.